Good afternoon mga kasambahay. And I'm sure yung karamihan po sa atin dyan, medyo may hangover pa. Medyo hindi pa makagulapay sa mga nagdaang araw na kung saan po napakaraming nangyari ng mga handaan, ng mga reunions, ng mga gatherings. Ay nako. At syempre, pagka po may mga ganyan, nangyayari, usually meron tayong naiiwan ng mga tira-tira. Yung mga tira-tirang pagkain. Syempre, sa dami ng handaan natin ng pinuntahan, may mga tira-tira palaging naiiwan dyan. Tira-tirang pagkain. Ano bang dapat gawin natin sa mga tira-tirang pagkain na yan? Pangalawa, yung mga tira-tira at mga naiwan ng mga ligpitin. Paano ba natin dapat ligpitin niya kagaya ng mga utensils, yung mga plastic na mga containers, paano dapat gawin sa mga tira-tira na yan? Kaya po ngayong hapon mga kasabahay, samahan niyo po ako sa loob po ng 30 minuto. Lahat ng mga leftovers o usapang leftovers ang ating pong pagtutunan ng pansin. Dito lamang po sa nag-iisang programa na nagsasabi sa inyo na kapag may problema, huwag mag-alala dahil easy lang yan. Bakit malamig pa rin? Yung taas lang yung mainit pero yung ilalim malamig pa din. Yes, Rosel, anong pinoproblema mo? Ang ganda-gandang bata na mong problema. Kasi po, pagka ininit ko po siya sa microwave, then yung taas lang po yung mainit pero yung ilalim po kasi malamig pa din. Baka naman mali yung pagkakalset mo ng timer niya. Baka masyadong mabilis. Hindi po, tama lang po yung... Sigurado kang tama lang. Opo, sure na sure. Naku, kalimitan yan na nangyayari pagka nag-iinit po tayo sa microwave. Kasi ang microwave, ang iniinit lang niya, yung ibabaw, at saka yung gilid, at saka yung ilalim. Kung minsan, pagka medyo thick yung mga pagkain, hindi niya naiinit yung nasa loob. Pero may paraan tayo dyan para mainit natin na kahit yung nasa loob, mainit pa rin. Easy-easy lang. Gusto mo matutunan? Opo. Nako, easy lang yan. Kukuha lang tayo ng isang lalagyan na dapat microwavable din, okay? Lagay natin siya dyan. Tapos, isalin mo dyan yung iyong leftover na spaghetti. At kung minsan po, hindi lang leftover na spaghetti, kung minsan yung mga leftover foods din po natin na gusto nating initin, kalimitan yung loob, hindi masyadong nag-iinit dahil sa microwave, di ba? Maglagay ka ng parang donut style na formation ng iyong spaghetti. Or kung minsan, kahit hindi spaghetti, kahit ibang mga pagkain po, lalagyan nyo ng butas sa gitna na parang gumagawa kayo ng parang donut na shape. Anong purpose ngayon yan, Rosel? Kasi pagka tayo nag-init na sa microwave, yung init, pumapasok na rin sa gitna. So evenly, nagkakaroon din siya ng heat kahit sa loob at kahit sa labas ng iyong pagkain. Saka mo siya ngayon, ima-microwave. Okay, so ilagay na natin siya ulit sa ating microwave oven. Sige. Tapos, saka natin initin ng tamang init lang, ng tamang timer. Okay, ayan. Tapos yan na. At mapapansin mo mamaya, pagka atin na siyang hahanguin mula sa microwave oven, mainit na, hindi lang yung kanyang labas, pati yung kanyang loob. Okay? Easy lang ba yan? Easy lang yan. Easy lang yan. Excited na ako, kakain na tayo ng spaghetti. Opo. Tigisa tayo. Yes! Oh, ito, pizza. May natira sa baba. Ben, tigas naman na ito. Teka, sige na nga. Gagawa ko ng paraan. Kuya Igel. Bakit? Ayaw na po nila kainin. Malamig na daw eh. Bakit malamig na? Kailan pa ba to? Kapon po. Naku, nakakahiya sa mga kasama mo. Pinapakain mo ng leftover. Pero okay lang pakainin sila ng leftover. Pero dapat maganda yung pagkaka-prepare mo ng leftover food para hindi nila malalaman na leftover masyado. Tsaka mabalik natin yung kanyang crispiness, yung kanyang crunchiness, tsaka yung pagkakaroon niya ng moist. Gusto mo bang mabalik natin lahat yon? Opo. Okay, easy lang yan, di ba? Naturally, bibili tayo ng bago. Pero syempre, dahil leftover ito, kailangan nating mapanumbalik ang dati niyang itsura at lasa.
Usually, ima-microwave oven natin yan. Pero pag wala tayong microwave oven, pwede tayong gumawa ng sarili nating homemade microwave oven. O, di ba? Halimbawa, kukuha ka lang ng pan. Yung pan mo na, ganyan, lalagay mo lang dyan. Tapos kukuha ka ng aluminum foil. Eto, may aluminum foil tayo. Tapos ang gagawin natin, itong aluminum foil na ito, ang makakasolve ng lahat ng problema natin. Dahil ito ang magiging takip ng ating na leftover na pizza. Sige, ilagay mo na dyan yung leftover na pizza. Ilagay mo dyan. Ipatong. Yan. Hindi na kailangan natin maglagay ng tinatawag na mantika. Gawa ng may mantika na mismo ang pizza na yan. Tapos, habang nandyan siya, low heat lang po, saka nyo lalagyan ng takip ang inyong pan. Okay? Ang gagawin natin, gagawa tayo ng parang maliit na takip. Yan. Yung mga edges, bibilugin natin na just enough na magkasya doon yung ating pizza. Tapos, lalagyan natin ng konting curve sa ibabaw. Konting, ganon yung medyo may umbok ng konti dahil dyan magsisilbi at dyan iikot yung heat. Tapos, saka natin siya ipapatong sa ating pizza, okay? Kung mapapansin mo, medyo naka-curve ng konti. Bakit naka-curve? Kasi para yung init ay magsisirculate sa loob nang mas malapit siya mismo sa iyong pizza pie. Ibig sabihin, pag malapit ang init sa iyong pizza pie, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng moist, di ba? Pinapawisan siya at pag pinapawisan siya, ang nangyayari tuloy, nababalik yung kanyang dating na itsura, di ba? Nagiging moist ulit siya at yung crispy na sa ilalim ng crust mo, bumabalik din kasi iniinit natin siya. At ginagamit lamang natin ay ang medium or low heat lang po. Kasi pag tinodo nyo yung init dyan, baka masunog po yung inyong pizza, okay? Ngayon, in about 3 to 4 minutes, ready na ang iyong pizza. Pag palagay ng naka 3 to 4 minutes na tayo, sisilip-silipin mo rin ng konti. Ha? Pwede na, naamoy ko na. Amoy pa lang, pizza na kagad. At yan ang isi-serve mo sa iyong mga kaibigan na nasa itaas, okay? Easy lang yan po. Easy lang yan. Easy lang yan. Pizza lang yan. Wow, ice cream! Mami, Mami! Ayaw maano ng ice cream, ang tigas! Oy, ano yung Rian? Anong problema? Nagsisigaw ka dyan? Ha? Ayaw po kasi maano ng ice Hindi mo makuha yung ice cream kasi matigas ang ice cream, di ba? Nako, ice cream ka na ba? Opo. Ako din, ice cream na eh. Meron ako tuturo sa'yo na paraan para makukuha mo kagad ang ice cream kahit siya ay galing sa ref at matigas pa at napakahirap ang kuhanin. Napakasimple lang ng paraan. Kukuha lang tayo ng mainit na tubig at saka ng lalagyan para sa mainit na tubig. Antayin mo ko dyan, ha? Diyan ka lang. Diyan lang yung ice cream na yan. Eto na, Rian. Kumuha ko ng lalagyan at saka ng mainit na tubig, okay? Ang gagawin natin ay ilalagay natin ang ating mainit na tubig sa isang lalagyan, okay? Buhos mo siya. Tapos, pag napuno mo na siya, dapat mainit yan, ha? Kukunin mo yung lalagyan mo, yung pagkuha mo ng ice cream, tapos ilalagay mo siya dyan, ibababad mo siya sa mainit na tubig. Bakit natin siya binababad sa mainit na tubig? Kasi ang nagagawa niyang mainit na tubig ay iniinit din niya yung ating pangkuha ng ice cream, yung ating malaking kutsara. Kasi nagkoconduct yan ng heat. So yung init na nanggagaling sa tubig, napupunta sa ating hinahawakan ng kutsara. Pero hindi naman masyadong mainit masyado. Ang silbi lang niyan, yung init na yon na na-create na dito po, yan ang ating pagkukuha ng ice cream. Dahil pagka ang mainit ay kumapit sa malamig, yung malamig natutunaw ng kaunti o kahit papano lumalambot. Ang nangyayari ngayon, yung ice cream na matigas na ayaw magpakuha kanina, makukuha mo na dahil mainit na yung pangkuha natin. Kalaban ng mainit, ang malamig, di ba? So kukunin na natin yung ice cream, mabilis mo siyang may scoop at ilalagay na natin kaagad sa iyong lagyanan. Ganon. O, di ba? Ang bilis na nakukuha. Ibig sabihin, pag tunaw na yung ice cream, mabilis na nating Kukuha. very good. At pag nakakuha na tayo, anong gagawin natin? Kakainin. Yun ang maganda doon. Okay, kakainin na natin. Ayan. Lalagay ulit natin yan. Dadamihan ko dahil maghahati tayo ng dalawa. Basta tandaan mo lang, ha, Rian, at kayo pong mga batang nanonood,
ang lalagyan po na inyong gagamitin, dapat po make sure na pagka kayo kumuha ng mainit na tubig, dapat po hawakan ninyong maigi ang inyong lalagyan nang hindi kayo napapasok. Or, as much as possible, magpakuha na lang kayo ng mainit na tubig sa mga nakatatanda para hindi kayo napapasok kung hindi nyo kayang humawak sa mga maiinit na mga lalagyan kagaya nito. So, pag hindi mo itong kayang mahawakan, tawagin mo si ate, si kuya, pagpakuha ka ng mainit na tubig para doon mo ilalagay ang iyong kutsarang pangkuha ng ice cream. Okay ba yan? Easy lang ba yan? Easy. Easy lang yan. Kain na tayo. Ice cream na ako. Thank you. Mga kasambahay, nito pong mga nagdaang araw, wala po tayong ginawa kundi magkainan dahil napakarami pong mga handaan at mga gatherings at mga reunion dyan. Nako, kalimitan po, pagka po may ganyan, marami rin pong mga natitirang mga pagkain. Kagaya po ng naan dito. O, tirang prutas. Uy, tirang isda. At saka tirang mga baboy-baboy, okay? Ngayon, ang problema po natin, paano natin to i-store o itatago? Kalimitan, ang ginagawa po natin, mga misis, kayo ay naglalagay nito, nilalagay nyo lang yan, basta-basta tinatambak sa loob ng inyong mga refrigerators. Okay yun, pero mas may maganda pa po kami paraan na ituturo sa inyo nang hindi po kayo nahihirapan at hindi kayo nahihirapang lalo pagka po kayo ay kakain nito. Dahil po yung kalimitan, ire-reheat na lang ito, di ba po? Pero kalimitan din, pagka na-reheat, nami-miss out natin na ang tagal na pala nito na nakastore sa ref, nagkakaproblema tayo sa ating mga tiyan. O, di ba? Kaya ganito po ang paraan na aming ituturo sa inyo. Easy-easy lang po yan. Kukuha lamang po kayo ng mga plastic containers. Kagaya po nito, okay? Kuha tayo ng tatlo kasi tatlo ito 1, 2, 3. Bawat plastic containers po ay maglalagay kayo ng pagkain. Halimbawa, kung prutas, puro prutas lang po ang ilalagay ninyo dyan. Okay, lagay natin lahat ng prutas na natira. Lagay nyo dyan. Takpan. Ganon din ang gagawin natin sa mga natira naman na mga isda. Lagay din po natin lahat ng mga natirang isda. Okay. Ganyan po, tatakpan din natin yan ulit. Okay. At ganoon din po ang gagawin natin sa baboy. Okay. Ganyan na. Tambak-tambak. Lalagyan nyo rin yan at isasara. Ngayon, ang gagawin nyo po mga kasambahay sa inyong mga nasarang mga containers, kukuha po kayo ng masking tape at ng pentel pen. Ano ang silbi ng masking tape at pentel pen? Ang gagawin nyo po dyan, kayo po ay magle-label. Okay? Labeling lang po ang sikreto dyan. Lagay nyo yan ganyan. Okay. Tapos po, ang ilalagay nyo sa label na yan ay ang date kung kailan nyo po siya ilalagay sa loob ng ref. Okay? Para po, dun sa mga susunod na kakain yan, alam nila kung kailan ito huling inilagay sa refrigerator. Halimbawa na ito, fruits. Lagay natin, fruit. Okay, sulat nyo, fruit. Tapos po ilagay nyo ang date. Ganun din po ito. Ano nilagay natin dito? Fish. Lagay natin, fish. Ito naman, ano to? Pork. Lagay nyo rin, pork. Ayan. Pag nalagay nyo na po ang label ng inyong mga pagkain at inyong mga plastic container, saka nyo po siya pwedeng i-store na o ilagay na sa loob ng inyong mga ref. Anong nangyari? Nakasave po tayo ng space unang-una. Instead ng mga plato-plato nilalagay natin na naglalakihan, napaliit po natin sila. Pangalawa, ang nangyayari din po, tayo ay na-inform maigi kung kailan na natin inilagay, ang pinakahuling date natin inilagay, yung ating mga pagkain. Para po, doon sa mga susunod na kakain, alam niya kung kailan ito inilagay. Para pag ininit niya, o kaya na may nais siyang kainin muli, may mag-iisip siya na parang, teka lang, parang ang tagal na nito. Medyo hinay-hinay muna. Hanggat pwede pa lang, yun lang po ang pwede ninyong kainin. Kaya meron kayong information na nilagay po sa inyong mga plastic containers. Okay? Easy lang yan? Easy lang yan. Lagay na ito sa ref. Paano mga kasabahay? Natapos na naman po ang 30 minuto ng pagbibigay po namin sa inyo ng sambot-sari mga tips at kaalaman. Sana po marami po kayong natutunan. Kaya next time, na pagka nagkaroon po kayo ng mga tira-tirang mga pagkain, mga tira-tirang mga gamit, huwag po agad-agad itong itatapon dahil ang mga bagay na akala po natin ay patapon na, kung minsan may silbi pa pala.
Alright. Nice po magpasalamat una sa lahat po sa nag-ampun po sa atin dito sa ating episode ngayong hapon na ito. Maraming salamat kay Leo at kay Rosa Pilapil at sa kanyang napakabait at napaka-welcoming na pamilya sa pag-ampun po sa amin dito at sa pag-aalaw po sa amin na magamit ang kanilang magarang tahanan. Maraming salamat din kay Rosel, kay Rian at kay RJ at sa buong Pilapil family. Maraming salamat sa inyo. Kung kayo po ay may mga suggestions at nais na ipagbigay alam po sa amin ng mga kung ano-anong mga tips at comments, naghihintay lamang po kami ng inyong mga pasabi. Facebook address po natin, facebook.com/easylangyan, twitter.com/easylangyan, Instagram po natin @easylangyan. Ang atin naman pong email address, easylangyan@gmail.com at ang website po natin, www.untvweb.com. Lahat po ng mga programa po natin dito sa UNTV napapanood po via live streaming. Kaya kung kayo kahit walang TV, basta kayo'y naka-online, mapapanood nyo po ang lahat ng mga programa po dito sa UNTV, lalong-lalo na ang programa po nating Easy Lang Yan. And speaking of our program, Easy Lang Yan, ngayon po ay nasa 2016 na tayo. Siyempre po, ang ating pong programa ay hindi po natatapos at hindi po tumitigil sa pagtutuklas po ng mga bago pa naming makakayang paraan para po kayo ay mas lalo pa namin mapagsilbihan sa pinakamalaking paraan na amin pong nalalaman. Kaya po magkakaroon po kami ng konting mga changes, konting improvements para po continuously ay mapasaya po namin kayo at mapagpatuloy po namin ang pagbibigay sa inyo ng samut-sari pang mas nakararami pang kaalaman na ating pong mapapakinabangan. Lalo-lalo na pumapasok na po tayo sa bagong taon na 2016. The more, the merrier. The more information, the better. Ika nga po nila. So magsasama-sama na naman po tayo sa darating na Martes muli, alas 4:15 hanggang alas 4:45 dito lamang po sa nag-iisang public service channel sa buong Pilipinas. At ito ay ang UNTV. At syempre, kapag Martes, 4:15 at kayo nagka-problema, huwag mag-aalala dahil easy lang yan. See you next Tuesday again. Bye-bye.